Greetings everyone, I'm Reggie and this is Red 7 TV. Today we're bringing you an exclusive Halloween report from our visit to Villa Epifania in Santa Rita, Pampanga, which is known today as a haunted mansion constructed in 1932. Our mission is to investigate the claims of paranormal activity and unearth whether the rumors of malevolent spirits is true. So without further ado, let's embark on our ghost hunting journey. So ngayon papasok na kami dito sa kasi pinapapunta kami sa table. Ngayon hindi na talaga namin kaya bumalik. Hindi detect doon, sabi kasi sa amin nandito daw yung last na naglaro yung bata. Parang hindi ko na rin kayang pumasok dun sa master bedroom. Tanong mo kung sino yung sumisilip kanina sa hagdan. Kakaiba. Pagpasok pa lang kasi talagang kinalabutan na ako. Ito ang Villa Epifania, also known as Guanzon Ancestral House. Isang tinaguriang haunted mansion sa Santa Rita, Pampanga na binuo noong 1932. Ayon sa mga taong natanong namin, ay isa rin itong torture chamber noong World War II. Kaya naman halo-halo ang mga nagpaparamdam, kabilang pa ang mga dating nakatira dito. Kaya naman bumiyaya ang Red 7 TV upang suriin kung totoo ba ang mga nagpaparamdam. Good evening sa inyong lahat. I'm Reggie from Red 7 TV at nandito tayo ngayon sa Villa Epifania dito sa Santa Rita, Pampanga. Papakita namin sa inyo itong haunted house kung totoo nga bang meron dito nagpaparamdam. Lahat ng area papakita namin sa inyo. At isa pa, sa personal po, hindi naman ako naniniwala talaga sa mga espiritu, pero titignan natin. So this is the special Halloween report of Red 7 TV. So na magpo-proceed na tayo dito sa likod. Doon daw yung entrance kasi yung sa harap ay sarado. At sabi ko kanina hindi ako naniniwala pero nakakatakot pa rin. At walang ilaw kasi ngayon. Meron naman daw ilaw kaso grounded daw kasi hindi nila pwede buksan. Kaya napakadilim yung daan. Okay, so ngayong gabi, andito yung mga kasama natin para itutour tayo sa loob. Ma'am, pakilala po kayo. Ako po pala si Janet Bayubay, isang caretaker dito sa Villa Epifania. Bali 7 years na kami ditong nag-caretaker. 7 years. So ma'am, pwede ba kayo magbigay ng short history tungkol dito sa Villa Epifania? Base lang po sa mga kwento-kwento ng ibang tao, since 1932, wala na daw pong tao nakatira dito. Tapos bali pang 4 na po yata kaming caretaker dito. Yung isang caretaker, alam kong lalaki, namatay daw po dito. Tapos meron daw po yung underground dyan, papuntang simbahan. Yun po yung kwento-kwento ng mga nakatira po at nakaalam sa bahay na to. No, yung underground daw po wala na, hindi na natin mapupuntahan. Hindi na, kasi ano na siya puno na siya ng buhangin at tubig. Okay. Last lang po, ano po ba yung mga kailangan muna namin gawin bago pumasok dyan sa... Bago kayo pumasok, magpaalam muna kayo sa bahay na kung welcome ba kayong pumasok, na hindi naman kayo manggagalaw ng mga gamit sa loob. Yung ninyo lang, i-explore nyo lang yung loob ng bahay. Ganun lang. Okay. Tapos magsintabi lang po kayo para wala po tayong magambala ng mga ibang elemento. Kasi halo-halo na po yung mga nakatira dyan. Okay, sana narinig niyo po kayo ma'am, magdadasal muna kami bago pumasok. Let's proceed. Makikita niyo ito po yung entrance dito sa building. Yung nag-iisang entrance.
nagko-condition na kami kung makikita niyo. Tabi-tabi po. Bibisita lang po Tabi-tabi kami, po. madam. Ito po yung restroom ng Girls and Boys. Restroom. Ito po yung restroom nila. Ito daw po yung restroom nila. Saan po tayo na next, ma'am? Dito po tayo. Tara. Ito po yung ano nila, kitchen area. Ayan po. Tabi So ito daw po yung kitchen area dito. Kita niyo, napakadilim. Pero ako napansin ko dito sa bahay, maganda siya. Abandoned na kasi talaga. Kitchen. Ingat-ingat lang po tayo sa steps at lagi tayo magpapasinlabi. Ito po man table na to. Ano po yung table? Ito po, sir, dito po yung nakalagay. Binaba lang po ng asawa ko kasi nag-bounce na po dito. Parang okay. nag-ano na po yung tubig. Dito po yung dining area talaga. So dining area to. Oo. So kung mapapansin niyo yung table down, long table na yun, yun yung dining area dito. Nilipat lang daw kasi sira na yung sahig. Yan po yung underground sa ilalim makikita. Kaso po na siya buhangin. Ayan po yung tanging yaman nag-shooting dito. So trivia nga po pala, yung tanging yaman daw na movie, dito daw sinut dati. Anong year po ito, ma'am? Sinut? Hindi ko po alam. Okay. So yan po. Isang trivia sa inyo, dito sinut yung tanging yaman Ito na yung movie. history ng bahay. At ito daw po, dito nakalagay history daw ng bahay. Ito po yung mama nila. Tapos yung apo sa tuhod yung may-ari po ngayon dito. Okay. Ito po si madam ngayon ng amo namin. 85 years old. 85. Yun yan. So far, wala pa naman kami nararamdaman na kakaiba. At sabi kasi nila may malamig daw, pero mainit pa rin eh. Pag dito sa baba, wala ka pang mararamdaman na kakaiba. Sa taas, Sa taas medyo talaga. parang may dalawang ispong sasama sa inyo. Okay lang po yun, basta ma-explain niyo lang po ano yung meron po. Mm. Ito po ma'am, ito pong mga litrato na to. Sila po yung may-ari. Sila rin po yan. Opo. Kung di po ako nagkakamali ma'am, parang Guanzon daw po. Opo, Mga Guanzon. Ang kwento-kwento po, governor daw po yung tatay nila dito. Governor. Yung mga lolo nila, madam. So yan po yung mga litratong yan. Sila po yan. Governor. Mga Guanzon daw kasi sila yung parang mayaman. Mayaman daw po na. Nung unang panahon sila yung pinakaman dito. So makikita nyo dito yung parang vibe ng lumang bahay. May piano, mga litrato. Tapos binaha po ba dito? Kaya parang sira na Ano yung... po siya, pinalitan po yung yero sa taas bago na yon. Kaso hindi po namin alam bakit tumatagas po yung tubig. So pero hindi naman siya binabaha? Hindi naman. Yung tagas lang. Kasi napansin ko dito mga guys na parang basa yung mga gamit dito. Okay, so mamaya dito upo tayo dito. Tapos check natin yung mga ghost detector na apps. Wala kasi tayong equipment na dala eh. So titignan natin kung legit yung mga yan. So yung makikita nyo pong pinto na yan, dito po yung papunta sa underground daw. Kaso nakasemento na. At makikita nyo may tubig din. Ito yung master bedroom ng amo namin pag dumarating. Dati sa taas, ngayon sa baba na siya. Ginagamit niya pa po yan? O pag dumarating siya dito. Kaya hindi yan pwede buksan. Proceed na po tayo sa taas. Sino mo una? Ako na lang po. May flashlight eh. Ako na lang. Okay, so pupunta na po tayo sa second floor. Ano po yung may expect po namin dito? Ano po siya, dito po yung mga magpaparamdam madalas. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan po yung guest room ng pagpasok natin pintuan ng kwarto. Yan, dyan po yung guest room na sabi kinulong daw po yung bata.
Ito po ba? Opo. So akong maunang papasok dito. Dahan-dahan lang. Tabi-tabi po. Tabi po. Pasok lang po. Sorry po. Ito po yung guest room nila pag may mga bisita daw. Okay. So guys, ito daw yung guest room pag mayroong bisita. So limit, sa mga nakita nyo po sa building sa labas, limited po yung mapupuntahan natin kasi may mga area na hindi natin pwede punta. Ito pong cabinet na to, ito pa po dati pa po to. Dati Nandito. pa po yan. Pati po yung cabinet dito sa salamin na sinasabing may bata na kinulong dati. Saan dito po? Ayan po. Ito guys, itong cabinet daw na to, ito yung sinasabing may batang kinulong. Minsan daw may naririnig silang umiiyak. Ito po yun. So ako hindi ako titingin sa salamin na. Pero titignan lang natin yung cabinet. Dito po yung yung kwarto po ng bodyguard. Kwarto. Ito po yung sa body. Sa kwarto ng bodyguard. Hindi po ba dito butas? Okay, so kung makikita niyo po, ito daw po yung kwarto ng bodyguard niya na dati. Ganun pa mga naiiwan na aparador. Nakikita niyo parang sira na po yung mga area dito eh. Okay, so far, wala pa rin po akong nakakita nararamdaman. Pero medyo kinikilabutan na rin po ako. Ito daw po yung restroom. Parang main restroom po. Ito po yung main restroom nila. Oops. Ayaw ko po tumingin sa salamin kasi marami po ako napanood na movies eh. Okay, let's go. Let's go to the terrace outside. Dahan-dahan lang po tayo pag pupunta po kayo dito, dahan-dahan lang. Kasi yung iba marupok na po yung kahoy na saigi. So, nandito tayo ngayon sa terrace. Dito nyo makikita yung field sa baba. Terrace to sa likod. Terrace sa likod. Terrace po sa likod. So kayo guys, ikaw cameraman, meron ka na ba nararamdaman? Kaninang pagpasok sa taas, tangin at kinilabutan na ako. Lumamig bigla eh. Lamig. Parang hindi ko na rin kayang pumasok dun sa master bedroom eh kasi Kaya kami na lang Kami na lang po. Pero ano pong kwento doon sa master bedroom na yun? doon po sila madam, doon po yung kwarto ni madam. Madalas Ay, yung- niyang binababaan yung right side. Yun yung kwarto niya. Nung may-ari? Oh, Pero nangyari. nung Tapos dati pa? May terrace din niya doon, hindi natin mabubuksan dahil yung asawa ko lang nagbubukas doon. Okay. Matigas po yung ano. Okay, sige. So proceed na po tayo dun sa master's bedroom. Ilaw. Okay. Tabi-tabi po. Okay. Ay, kung pupunta po kayo dito, may butas dito kaya mag-ingat kayo. Yun, makikita nyo po may butas dyan. So, papasok na po tayo. Tabi-tabi po. Pag kayo na lang siguro tatlo mamaya, Okay. doon nyo mafe-feel. So, sa mga napanood naming vloggers, parang dito sila nagte-testing ng kanilang mga equipments. Dito nila nilalagay. Kadalasan daw doon sa may kurtina, may gumagalaw. Wala namang hangin. Meron na naman ditong aparador. Ma'am, meron po bang kwento dito sa aparador? Wala po, magkaharap lang po yung aparador. Okay. Ito po yung master bedroom. Yung may-ari daw po dito nakatira. Pero yung tinuro kanina sa baba, doon daw siya pumunta. Okay, so medyo iba na po yung pakiramdam namin. Proceed lang po tayo. So guys, dito po yung kwarto daw ng bata. Tapos nakikita namin, dito yung rocking chair. Dito po natin iti-testing yung ating app. So sa kasi sa panood namin, meron daw app na Ghost Tube. So kung mapapansin nyo, prints tayo nga dito. So kung makikita nyo, kung may tao, kung may magpaparamdam, yan dapat lalabas yung green na yan. So dapat kung walang tao dyan, dapat walang lalabas. So iti-testing natin sa paligid, okay? Gumagalaw. May gumagalaw po dun. Hindi po namin alam kung ano yun. Sa rocking chair. Wala sana. Nakapokus ba sa ano ka? Okay.
tabi po. Check natin yung kama. Ayan. Eh, nagulat ako. So, pati pa sa picture, pasensya, nagulat ako. So, sa picture po, nadedetect din yung app. Ayan po, sa picture. Basta po pag may parang manly or human figure, doon po gumagana yung app. Check natin sa bahay. Ayan po, kung mapapansin niyo yung Mama Mary din, nadedetect niya. Doon lang po ako nagtataka bakit dito meron eh. Ngayon wala na po. Ay, meron pa rin. Okay, okay na. So ngayon i-check namin kung ano meron dito sa hagdan na to. Papunta daw po sa, saan po kasi? Sa rooftop. Pero hindi tayo kasya dito. Kasya. Okay, punta na po tayo. Tabi-tabi po. So ito po yung rooftop. Kasya naman pala kami. Ngayon na makikita nyo dito yung view sa labas. Yung view sa labas. Sobrang dilim po dito. So sabi po nung kasama namin, medyo kilabutan na daw siya kaya parang hindi na siya sasama sa iba. So mamaya kami na lang yung maglilibot sa area. Babalikan natin yung mga area na mag-check tayo ng app natin. Tignan natin kung pag wala sila kung iba yung mangyayari. So, yan. Yung Grotto Bulacan, kung alam niyo yun, sa kanya din yun. Simbahan. Grotto Bulacan na pinakamalaking simbahan. Hindi yung maikot yun na isang araw lang si malawak. Ano rin po yun? Parang horror. Yung simbahan na yan. Hindi ko rin alam. Okay. Pero ancestral din kasi. Okay. So, bababa na po tayo. Okay. Tabi po. Ito po siya nung pa o bata pa, yung amo namin. Siya. Mm-mm. Ayan daw po yung nakukunan Kabataan niya. niya. Siya po yung may-ari pa ng bata. Yung bata pa siya. Ano pong pangalan ni Ma'am? Marieta Guanzon Picachi, yung namana po dito. Doktor po siya sa mga gamot. Okay, so natapos na yung tour natin sa taas kasama si Ma'am. Ngayon, susubukan naman natin pag kami na lang yung mag-shoot kung may makikita ba kaming iba or mararamdaman na kakaiba. Kaya, let the hunting begin. Okay, so before we proceed to the tour na kami na lang, gusto ko munang tanongin yung mga kasama ko dito kung ano yung naramdaman nila kanina. So, kasama ko pala si James, siya ang videographer natin ngayong gabi. At ito si Prince, siya ang drone operator at videographer din. So, mauna ako, no? So, ang naramdaman ko kanina sa pagpasok pa lang natin sa mismong entrance ng Villa Epifania, nakakatakot kasi madilim. Pero sa pakiramdam, wala akong masyadong naramdaman eh. So, hindi naman sa pagmamayabang, pero wala talaga akong naramdaman na mabigat o kakaiba. Nakakatakot lang kasi madilim. Tsaka base sa mga napanood ko rin kasi baka biglang may sumulpot na ganun para sa movies. So ikaw James, ano naramdaman mo? Kakaiba. Pagpasok pa lang kasi talagang kinalabutan na ako eh. Pero mas nagiba yung pakiramdam nung umakyat tayo sa taas. Lalo na nung pinasok na natin yung master bedroom. Oh. Pagpasok natin doon, parang bumigat yung pakiramdam ko eh. Talagang nakakataas ng balahibo. Parang sabi nga rin ni Ma'am kanina, parang di na daw niya kayang umakyat doon. Parang napilitan lang siya kasi mabigat daw talaga yung nararamdaman niya. Ikaw naman, Prince, ano nararamdaman mo? Ako, para sa akin, nakakatakot ko talaga. Kasi kung titingnan niyo po lang sa labas, yung mansion, talaga po nakakatakot. Ano po kaya kung pumasok na po kayo sa loob? Yung nararamdaman po niyo, pag pumasok po kayo dito, talagang nakakatakot, yung mabigat sa yung katawan nyo parang ang bigat, parang may nakasabit na parang paglakad mo, ang hirap talagang umakbang. Sobrang hirap, parang mabigat po talaga. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, kami na lang yung pupunta doon at titignan natin, tulad ng sabi ko kanina, kung may makikita tayo or may mararamdaman. So proceed na tayo.
Okay, so medyo naputol yung ating hunting sana kasi yung kasama namin may naramdaman at natakot kami lahat. Pati ako natakot kaya maghihintay muna kami ng konti. Titignan namin kung kakayanin pa namin bumalik kasi ngayon hindi na talaga namin kaya bumalik. Kaya hintay lang muna tayo. Okay, so bago tayo mag-proceed ulit, susubukan natin yung isang app na nakita namin. Ang pangalan ay Spirit Talker. So ganito siya. So basically ang gagawin nito, magtatanong ko ng question sa kausapin natin yung mga espiritu tapos titignan natin kung ano yung reply. Gagamit ako ng ilang language. Simulan ko sa English tapos Tagalog kasi hindi natin alam kung ano yung mga language na ginagamit nila. So, simulan natin. Welcome to Spirit Conversation Screen. Ask a question and wait. Note, at your own risk. So, Spirit, is it okay to enter again Villa Epifania? Please take care. Okay, so yun po ang sabi. So, ulitin ko po, Tagalog naman. Okay. So, mga espiritu, okay lang po ba na pumasok kami ulit sa Villa Epifania? Table. Table. So, pinapapunta ulit kami dun sa table. Yung na-interpret ko. Tanong mo kung anong gagawin natin sa table. So, ano po yung gagawin namin sa table? Nanny. Nani? Nani. Ano yung nani? Ano po yung nani? Di ba nani parang yaya? Yaya, parang gano'n. Yaya. No here. Oh, here. So, medyo komplikado po yung mga sagot. So, hindi nyo nakita off-cam kasi kanina. Nung tinanong ko yung espiritu, ang sabi, no, go away ang sabi. Tapos nakita nyo yung next, parang take care sabi niya. Tapos table, kung saan kami kanina, nasa table kasi kami. Tapos nani, tapos no, here sabi niya. So, medyo komplikado. Kaya, mamaya pag-isipan ulit namin. So ngayon papasok na kami dito sa kasi pinapapunta kami sa table. Titignan ulit natin kung ano yung sasabihin sa atin. Tara. Tabi po. Tabi po. Makita. Tabi po. Okay, so nandito na naman kami sa loob kanina. Di ba napansin nyo sabi dun sa app, pinapabalik kami sa table. So, kwento mo yung kanina nangyari. Kasi kanina habang nagsasalita pa si Sir Reggie, patapos pa lang siya, napatingin ako sa agad. May naninag akong nakasulyap sa amin. Hindi ko lang ma-identify kung babae, lalaki, matanda o bata. Kasi hindi naman talaga ako makakakita. Nakakaramdaman lang at nakakaaninag. Kaya yun, paakyat sana kami. Nagpahinga na muna kami sa labas. Okay, so ngayon pa rin kami kino-compose namin sarili namin. Pero ulitin natin yung app. Titignan natin kung ano ba sasabihin nila. Welcome to Spirit Conversation Screen. Ask a question and wait. Note, at your own risk. Tanong mo kung sino yung sumisilip na sa akin. Sino po yung kaninang sumisilip sa hagdan? The lights. The lights. The lights. So ilaw lang po yan. Nandito na po ulit kami sa table. Ano po yung gusto nyong gawin namin? Twins. Twins? Twins. Do you still like us to go upstairs? Appear. Appear. So, at this point, parang nonsense na yung app. Kaya ang gagawin namin, baka pumunta na lang kami dun sa taas para i-check namin. So, tara. Okay, so ngayon nakakit na kami. Mauuna ako. So, tignan natin ang mangyayari. So, ito pong pagkakashot is uncut. Kung ano po yung mangyayari dito, makukunan lahat. Okay, let's go. Gusto makita eh.
Tabi po. Tabi po. Tabi po. Ito po kami po. Tabi po. Sino mga pintugan sa atin? Tabi po. Tabi po. Okay, so andito tayo ngayon. Ano kasi to? Masters. Ay, hindi. Mga Guest room. guest room. Guest room. So, una papasukin ko yung guest room. Titignan natin. Okay. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Okay, so mapapansin nyo ulit. Ito yung guest room. Kulad ng tinor kanina. So far, wala pa naman nararamdaman. Okay. Okay, so ganun pa rin kung ano siya kanina. Kung may naririnig man kayong parang ingay, ano lang yun? Yung paputok kasi election ngayon eh. Okay. So yeah. Okay, proceed naman tayo ngayon sa master's bedroom. Saan po kasi yun, sir? Masters. Ito. Mahirap ito buksan. Pabigat mo pinto na yan. Po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. So, andito na naman tayo sa master's bedroom. Nag-check ulit natin yung app natin. Saan? So far wala. Utya. Meron pong nagpapaano doon. May nade-detect po doon. So disclaimer lang po, itong app ay kung may nakita man po hindi accurate, no? Pero may nasisense po siya. Nakikita po ba? Ay, ito rin yung ilaw. Siya. Okay, so wala po tayo na-detect sa ating app. Proceed naman tayo dun sa sa isang room. Ano kasi ito, sir? Ang tawag yan? May wheelchair. Tabi-tabi po. Okay, so ito-testing natin ulit yung spirit talker. Mag-ask lang tayo isang question. Tignan natin kung anong sasagot. Okay, ito. Welcome to Spirit Conversation Screen. Ask a question and wait. Note at your own risk. Sino pong andito ngayon? Trigger. Trigger. So nonsense po itong app na kung mapapansin nyo. Kasi wala kaming tools kaya ginagamit namin yung app eh. Pero wala daw base sa ano. Testing ulit natin yung isa. Yung isang app. So kanina may nadidetect doon, sabi kasi sa amin, nandito daw yung last na naglaro yung bata. So meron pa rin yun doon. Okay, so wala tayong din na-detect. Pero medyo kakaiba yung pakiramdam ngayon. Okay, mainit.
Okay, proceed tayo sa next. Tayo. Okay, so punta, balcony po yan balcony. Okay, pumunta naman tayo ngayon sa balcony ulit. So habang nag-aano sila. So yan kung mapapansin nyo, tulad ng sabi ko kanina, pag may tao ganyan, nadedetect siya, naglilinya. So human figure na dedetect nitong app. Kaya siya nagkakastick. Kaya pag halimbawang walang tao, tapos biglang gumanyan, ibig sabihin meron. Nakuha mo yan. Hindi ko sure kung nakuha na sa camera eh. Kinabutan ako bigla doon ah. So ito po yung CR ulit. Tingnan natin kung may nagsi-CR ba. Okay, so wala naman pong nagsi-CR. Wala po nagpanamad dyan. Kanila doon, kanila, kanila. Okay, so dito sa pangalawang pagpunta natin, na red ng ating ilaw ng tema natin ay Let the Hunting Begin. Ano ang naramdaman nyo? So para sa akin, walang nagbago sa kanina. So kayo ba? Ikaw, James? Ang pangalawang pag-akyat natin, dahil sabi nga ni Kuya kanina, parang nagidaan na tayo. Nawala na yung lamig na naramdaman ko kanina. Parang normal na lang. Ikaw, Prince? Same din sa akin, nung una, medyo mahirap talagang umakyat dito sa taas. At sa pagbalik namin ulit dito, medyo magaan na yung pagkaramdam sa medyo nakakahinga na din ng maluwag. Ayun po yung pinagkaiba sa kanina, yung una namin akyat at saka sa pangalawa. Okay, so sa mga gustong pumunta dyan dito sa Villa Epifania, kung ano yung nangyari sa amin, iba-iba kasi tayo ng paniniwala. Hindi naniniwala, iba naniniwala, kaya depende yan sa inyo. So sa mga pupunta dito, base sa nakita nyo reaction namin, yun yung i-expect nyo. In conclusion, bawat tao ay may iba't ibang opinion. Hindi lahat nakakita, hindi lahat naniniwala, at hindi lahat nakakaramdam. Pero iisa lang ang totoo sa lahat, na nakakatakot ang mga ganitong lugar. Sa mga gustong pumunta dyan sa Villa Epifania sa susunod, kung ano yung ginawa namin, yun ang inyong may expect. So this is the special Halloween report of Red 7 TV. I'm Reggie, back to studio. And that wraps up our exploration. Here's my take on it. While some tend to exaggerate paranormal activities, others genuinely perceive and hold belief in ghosts wandering around our world. Yet it's crucial to remember one fundamental aspect: respect for each other's beliefs. By honoring diverse perspectives, we cultivate mutual respect. Thank you everyone for being a part of this Halloween special report. For more engaging content like this, check out our social media channels displayed here. Once again, I'm Reggie, and this is Red 7 TV.